Mga kapatid, may ikikwento po ako sa inyo. Meron pong isang subscriber po, si Autorans. Ang pangalan po niya ay si Sir Bal Laya, taga Ilocos Sur po siya, na nasiraan po diyan po sa may TPLX. Nagpunta po siya doon sa Petron Gasoline Station para ipa-check up yung kanyang sasakyan. Kasi umusok po ng maitim na usok. At ang sabi nga po ni Sir Bal sa akin, nung kausap ko siya sa telepono, ay 60 na lang daw po ang kanilang takbo. Hindi na bumibilis doon dahil nga po sa sobrang usok. So huminto po siya diyan sa Petron, sa may TPLX, at mayroon po kasing service doon. At pina-check up nga po nila doon yung kanilang sasakyan. Ngayon, ito pong service ng Petron, mayroon silang tinawag na mekaniko. Sana nga hindi nila mekaniko yon, ano? Kasi nung chinek up na po nung mekaniko nila yon, maya-maya po ay nag-message na po sa akin si Sir Bal at kailangan daw po niya ang tulong ko. Ito po ang sabi niya, yesterday 11:42 AM. Pwede po mag-inquire. Nasiraan po kami ng sasakyan dito sa TPLX Petron. Salamat po. Sir, tapos hindi kasi ako nakakasagot. Tapos sabi niya, Sir, misfire daw, lilinisin daw ang injector. So ngayon, tinanong ko nung nag-usap na kami sa telepono, ano po yung sasakyan nyo? At sabi nga niya ay Mitsubishi Estrada daw po yung kanyang sasakyan. Pangalawa, anong model po yung inyong sasakyan? Ang sabi niya ay 2022 model. So 3 years pa lang po yung kanyang sasakyan, modelo pa, kung tutusin, bago pa kung tutusin. Eh sabi ko, kung halimbawa iyon ay magkakaproblema sa ganun na mausok, eh mukhang hindi po injectors ang problema niyan. Maaari sira yung hose doon sa papasok sa sa intake, kasi nga po yan ang kadalasan na nagiging sira ng mga Montero, ng mga Estrada, yung kanyang turbo hose. Nagkakaroon ng cracks yan, at kapag ka nagkaroon ng cracks yun, hindi makakapasok ng tama yung malakas na hangin doon sa intake manifold, kaya po uusok. Malakas yung bigay ng diesel, pero mahina po yung pasok po ng hangin. So sabi ko sa kanya, kausapin ko yung mekaniko na tumitingin. So binigay niya ngayon sa akin yung telepono at nag-usap kami ng mekaniko. Ang tanong ko sa kanya, Sir, ano po ang findings nyo sa sasakyan ni Sir Bal? Ang sabi niya, kailangan daw i-calibrate yung 4 na injectors at kailangan din daw pong linisin yung EGR saka yung manifold. Pagkatapos daw noon ay okay na. Sabi ko, bakit mo naman i-calibrate yung injectors? Unang-una, wala akong alam na nagka-calibrate dyan sa lugar na yan ng mga ganitong klase ng injectors na electronics. Pangalawa, sabi ko, bagong-bago pa yung unit, hindi pa yan magkakaroon ng ganong problema. Kasi nga, umusok lang naman ng malakas. Kadalasan kasi, pag umusok ng malakas, possible talaga nasira ang turbo mo or hindi nga makapasok yung hangin na galing sa turbo or barado ang EGR mo. Kaya po ang nangyayari, nag-i-stack open siya, yung exhaust gas na pumapasok doon sa manifold, sa intake manifold mo, naka-open na lang palagi yun. Kaya ngayon mausok at humihina din yung turbo dahil nga naka-open ang EGR mo. So sabi ko, yung bang findings mo, sigurado ka na kapag iyan ay pinakalibrate mo, yung mga injectors ay magagawa ka agad. Sabi niya, yes sir, magagawa ka agad. Sabi ko, ilang oras nyo gagawin ng calibration? Sandali lang to sir, 1 oras lang po sir, kayang-kaya po yan, tapos na. Sabi ko, ganun, calibration, 1 oras lang. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi ko sa kanya ganun, baka lilinisin nyo lang. Kaya po nung nasabi ko doon yun sa mekaniko, ang sabi ko dito kay Sir Bal, sabi ko kay Sir Bal, medyo hindi ako pabor doon sa sinasabi ng mekaniko, pabalik nyo na lang lahat yan. Sabi kasi palitan daw muna ng fuel filter, o sige papalitan mo ng fuel filter, pero ito po ay kasa-maintain yung sasakyan ni Sir Bal. Kaya po ang nangyari, sige papalitan mo ng fuel filter, umalis na kayo dyan. Ngayon ito ang magandang ang magandang kinahinat na nito. Lumabas sila ng TPLX dahil nga mausok yung kanyang tambucho. Pagdating nila sa service road, may nakasunod sa kanila na sasakyan na binuntutan na sila hanggang sa sila ay tumabi sa gasoline station. Pagtabi nila sa gasoline station, itong mga nakasakay pala dun sa sasakyan na yon ay mga mekaniko. At nilapitan si Sir Bal at tinanong siya kung anong nangyari sa kanyang unit. Eh yun nga daw, mausok. Sabi daw kasi doon sa Petron, yung mekaniko doon, ay kakalibrate yung injectors. Pero sabi ni Autorans, umalis na siya doon, maghanap na lamang ng talyer sa labas, at kung kakayanin, igapang na lang hanggang makarating dito sa Manila.
So ang nangyari po doon sa gasoline station na yon, dahil napaniwala itong si Sir Bal po ay retired police officer. May edad na rin po. Kaya pumayag naman siya doon sa mga mekaniko at nilinis lamang po ang EGR. Pagkalinis po ng EGR, umokay na at nakarating na nga po, nandito na sa Manila si Sir Bal Laya. So ang kinekwento ko lamang po sa inyo mga kapatid, ito po ay totoo na nangyari. Ngayon, si Sir Bal po busy lang. Sa mga susunod na araw ay pupunta po siya dito sa Autorans para ikwento niyang lahat yung nangyari sa kanya. Dito po, ang talagang masasabi natin ay meron pa rin talagang mga manlolokong mga mekaniko. Kasi kung yung 4 na injectors na yon, pumayag si Sir Bal na kunwari ay ika-calibrate, ang charge daw po sa kanya ay 12,000 pesos. Plus yung cleaning pa ng manifold, plus yung palit pa po ng fuel filter. So malaki-laki rin na nga abutin. Ang talagang naging problema lang naman ay yung EGR na marumi dahil nag-stock open po yung EGR niya. Kaya maitim yung usok at walang power dahil hindi nga gagana yung turbo kung naka-stock open ang EGR mo. Walang magpapaikot sa turbine dahil lahat pumapasok doon sa intake manifold. So yun yung naging problema ng Estrada ni Sir Bal na inayos naman nung mga good Samaritan na mekaniko na bumuntot sa kanya. Kaya kung merong mga pasaway na mekaniko diyan sa mga automotive shop along the highway, diyan sa TPLEX, sa NLEX, lahat, yung mga highways na yan, meron din naman talagang mga mabubuting mekaniko na talagang bumuntot pa kay Sir Bal diyan sa service road at pinuntahan siya at kinausap siya at tinulungan siya. Malalaman natin kay Sir Bal ang buong kwento nito, pati yung mga pangalan ng mga taong nakipag-usap sa kanya at tumulong sa kanya. Mga kapatid, sana po yung mga mekaniko na yon na tumulong kay Sir Bal Laya diyan po sa norte, nung siya ay nagpa-park na doon sa gasoline station, kumari po sana mag-comment po kayo dito po sa vlog na to at gusto ko po kayo makilala. Babatiin ko po kayo at ipapakilala ko po kayo sa buong mundo na kayo po yung mga mekanikong mababait talaga. Kaya ako ginawa yung vlog na to kahit na wala pa yung aming formal na pag-uusap ni Sir Bal upang maihatid sa mga kababayan natin at sa mga motorista at sa mga subscribers po ni Autorans na mag-iingat po kayo sa pagpapagawa ng inyong mga sasakyan. Hindi po lahat ng makakausap niyong mga mekaniko ay nagsasabi ng totoo. Katulad na lamang po nitong experience na naman ni Sir Bal Laya na ang problema daw ay injectors, ang problema lang pala ay yung kanyang maduming EGR. Kaya po mga kapatid, kung meron mang masama, mas marami po yung mga mabubuti. Kaya kailangan sila'y parangalan natin at soluduhan natin itong mga mababait na mekaniko na yan. Sana po mag-comments po kayo dito sa vlog ko na to para makilala po namin kayo. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito, magsimula tayo dito sa ating bagong yarda ng pagre-repair ng mga sasakyan. Ito pong Fortuner na to, nag-cleaning na tayo ng kanyang EGR, ng kanyang intake manifold kasi po mula daw po nung nabili ito ay hindi pa talaga na ipapalinis at talagang sobrang dumi naman po talaga nung kanyang EGR at manifold. Pero dahil nga nagkaroon na rin po ito ng low power, kaya po ito ay chinek up na rin namin. At ang naging problema po nito ay isang murang-murang pyesa lang. Pero itong pyesa po na to kapag ka talagang nasira ay talagang maglo-low power po ang inyong mga makina, lalong-lalo na sa mga Toyota Fortuner or yung mga Toyota models na diesel na halos kasabayan ng mga makina na to, yung KD engine saka yung GD engine. Teka muna, dito ako manghihiram ng pyesang sinasabi ko. Pero ipakita ko muna sa inyo itong makina nito. Ito paring yun, meron silang check engine dito na yung aircon hindi ma-detect. Oh. So yan, ayun pinagkakainang sa ano nito, injector driver yan. Oh, tapos ito puro ihi ng daga oh. Ayan oh, tignan mo. Dito pa oh. Oh, ito mga yan oh, sabi ko pare, palitan natin lahat. Lahat ng mga kalawang na ano, yung stainless na lang na ganun. O para hindi na kinakalawang. Ngayon paring yun, pwede mo bang ipahiram sa akin yung gas filter ito? Ito. O ipante-testing ko lang dun sa Fortuner. Ito lang. Diyan mo na lang tanggalin. O, yan ang kagandahan sa Toyota eh. Pare-parehas sila ng problema. Pare-parehas nang nasisira kapag sumingaw. Ito kasing gas filter na to, palibasa plastic lang to. Inilagay dito sa ibabaw ng makina. Napaka-importante nung trabaho niya. Siya yung nagfi-filter, sumasala doon sa dumi, napapasok doon sa map sensor. Ito yung map sensor, ito. Glenn, pakita mo.
Yan, manifold absolute pressure sensor. Yung pressure na galing sa turbo, doon, malakas yun. Ipapasok sa manifold. Ito ngayon, kukunin dito sa hose na to, dadaan dito para hindi ito mapuno ng langis. Kaso parang yung map sensor, sabi mo, puno ng langis eh. Oo, yung sa itim. Oo, itim. Oo. Kasi pagka itong sensor na to, napuno ng langis, sira na yan. Kaya nilagyan lang po nito. Pwede sanang idirekta. Yung mga Mitsubishi, nakadirekta to eh. Oh, nakarekta yan. Kaya madalas makasira ng map sensor yung sa Mitsubishi. Si Toyota naman, nilagyan nito. Kaso madali ring masira kasi plastic lang to. Eh, nandyan pa sa ibabaw ng makina. Ang init-init. Parang nakadarang sa impyerno. Ano? Ano na kaya ito? Isubukan na natin dun. Oo, itetesting natin. Yung Innova Ron, yun ay GD engine. Ito naman, KD engine. At itong gas filter na to ay itetest din natin, mga kapatid. Gaano ba kadumi ang EGR ito? Ikaw rin naglinis ito eh. Halos barado na rin eh. Barado na. O, pagka ganun, yung mga dumi na yon, yung soot na yon, papasok din dito. Pwedeng mangyari yon. Kaya nagbabara-bara din itong mga ganitong klaseng pyesa. Ang liit-liit lang nito. Oh. Gagalit ka agad ah. Siguro palitan mo na rin ang bago nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag tama ang pag-diagnose mo, hindi magagastosan ng malaki yung mga may-ari ng sasakyan. Kasi pagka nagpa-alatsamba tayo, ang dami mong papalitan dyan. Yung iba pati SCB pinapalitan, yung iba pati injectors, pati high pressure pump, pati common rail pressure sensor. Ang hindi nila alam, ito lang pala ang problema, yung ganitong mga klaseng filter. Eh plastic kasi yan eh. Barado yata eh. Barado. Nakasurvive pa yung map sensor nito. Hindi muna tayo magpapabili. Pinalitan lang natin yung gas filter kasi sabi nga ni Paring Jun ay barado talaga. Inihipan niya, walang lumalabas na hangin. Test drive muna. Sige, sige. Umandar na yung makina nito kanina. Ito po yung in-overhaul ko ang makina at maging yung kanyang transmission na in-overhaul namin. Medyo malaki na ang inabot nito. Sa cylinder head gasket pa lang, halos sa 15,000 yata. Mahal ang mga pyesa nitong si Honda, pero ngayon umaandar na po siya. Kaya lang kanina, ang taas ng minor, no? Ang minor niya, 1,500. Patay yung aircon, hindi mo ginagamit yung ilaw. So yung normal niya, walang aircon, 1,500. Pero pag nag-aircon ka, bumababa po siya ng 900 lang ang kanyang idle. Ito po ay 2.4 gasoline engine, itong Honda Accord po na ito. Pero yung mga ganong problema, baka mamaya maka-encounter po kayo na magkaganyan ng inyong sasakyan at dalhin nyo sa mga talyer na walang scanner at kung ano-ano na naman yung gagawin, mas marami pang masisira kaysa sa mabubuo. Mga kapatid, kailangan lang pong i-relearn ang throttle nun, yung pinaka-throttle body. May relearn procedure po yan sa mga magagandang scanner para ma-correct yung throttle position. Importante po na magagawa yun kasi kung hindi, ay hindi talaga magpa-function ng maayos ang idle po ng inyong sasakyan. So ang ibig ko lang sabihin, kapag na-encounter nyo, nag-DIY kayo, tinanggal nyo yung throttle or may tinanggal nyo sa battery, totally wala talagang tatakbong kuryente, pag ibinalik nyo na, kadalasan ang nangyayari po, nagkakaroon siya ng problema doon sa throttle position. Kaya nga, doon sa mga scanner ay mayroong procedures doon kung paano mo naman i-relearn at i-recalibrate yung throttle ng iyong engine. Mga kapatid, yan, umaandar na po yung Honda Accord. Mga kapatid, doon po sa Toyota Fortuner na tinest drive po kanina ni Paring Jun, maglilinis na lamang po kami ng catalytic converter. Kasi kahit na anong revolusyon namin, doon sa accelerator ay hindi man lang umuusok at parang merong sumasakal doon sa kanyang usok, doon sa tambucho. Kaya kailangan pong linisin ang kanyang catalytic converter. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po lagi kayong manunood at kung ako po ay may maitutulong sa inyo, katulad po dun sa nangyari kay Kuya Bal na siya po ay nasiraan dyan sa TPLX at muntik na po siyang maloko na naman nitong mga mekaniko na manloloko, mekaloko, mabuti na lang at tumawag muna po siya sa akin. Kaya po nahinto at naharang yung panlolokong gagawin sa kanya.
Marami naman din pong mga mabubuting mekaniko. Yun nga lang, isipin nyo rin po yung mga sinasabi nila or pag-isipan yung mabuti kung yung bang mga sinasabi nila ay totoo o hindi. Kaya po, tawagan nyo ang inyong mga trusted na mekaniko kahit hindi po ako para makatulong po at mabigyan po kayo ng mga rekomendasyon or explanation doon sa sinasabi naman sa inyo nung mekanikong gagawa dapat ng inyong sasakyan. Mga kapatid, ako po ay bumabati sa may-ari po nitong aming shop. Ito po, ayan. Ito po ay Andrade Residence. Birthday po ni Ma'am Daisy Andrade Macoy. Kahapon nag-celebrate po siya. Napakababait po nitong mga magkakapatid na may-ari po nito pong Andrade Residence po na to. Malaki po itong lugar na to hanggang doon sa kabila. Sila po ang may-ari nito pong shop po na inuupahan ko. Happy birthday po Ma'am Daisy. Humaba pa po sana ang inyong buhay at pahabain nyo pa rin po ang aming pag-upa dito sa inyo pong property. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat.